no. Lord, please send some help. Nangangamba ang ilang residente sa Daan Bantayan, Cebu dahil sa mga naglabasang sinkhole kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. At problema pa rin ang supply ng tubig at pagkain. Mula sa Daan Bantayan, saksila si Ian Cruz. Ian? Pia, mabuti na lamang at tumigil na yung naranasan nating pag-ulan dito sa Daan Bantayan, Cebu dahil posibleng makabigat pa yan, Pia, doon sa pinapasan ng ating mga kababayan na pinipili munang manatili sa mga open space para nga makaiwas naman sila doon sa peligro ng malalakas na aftershocks. At yun namang mga nakakasalamuhan natin dito sa plaza, gayon din doon sa mga kalsada, ang patuloy nilang tinatarget makakuha talaga ng ayuda. Kalunos-lunos ang sinapit ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima o ang Daan Bantayan Church. Ang simbahang itinayo noon pang 1886, ngayon larawan ng pinsala. Off-limits na ito kahit sa mga taong simbahan. Kaya sa kapilya sa gilid na lang ng simbahan nagmimisa. The day after, the night before, the day after the destruction of our church, Archbishop visited and he assured us that the Archdiocese would help. At the same time, one of our priests who is in charge in heritage informed us regarding the agencies of the government. They are concerned about the church and for the renovation. Malapit naman sa plaza ng Daan Bantayan, nakapila ang mga residenteng ito. Akala kasi nila ang mga humihintong sasakyan maghahatid na ng tulong. 3 araw na kami dito, sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Pero sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa munisipyo, maraming bitak na lupa sa paligid. May mga bahagi ng munisipyo na tuluyang nawasak. Para mailabas ang mga gamit mula sa loob ng munisipyo, idinaan ng mga ito ng mga bumbero sa bintana. Ang Sangguniang Bayan sa isang open space nagsesyon. Sa kabilang pampang, tanaw ang mga tahanan na nawasak din ng lindol. Napinsala rin ang mga tulay. Sa Sitio Mayho sa Barangay Paypay, tumambad sa mga residente ang sinkhole na ito matapos ang lindol. Nung sukatin daw ng mga otoridad itong sinkhole, lumalabas na nasa 4 meters yung lalim nito at napansin pa natin na tila may maliit na butas dun sa dulo na may tubig. Ang nangangamba ngayon yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Ang sima na si Jepon, nanghihinayang sa ipinatayong bahay na ngayon may bitak. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon, gabi-gabi na lang sa labas kami natutulog. Sa umaga, hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon. Dahil nakadirect doon mismo sa bahay. Sa mismong gilid ng dagat, may nakita ang mga residente na isa pang sinkhole matapos ang lindol. Sa parehong barangay, naipit sa guho ng kanilang bahay ang pamilya ni Angelita kasama ang kanilang asong si Luke. Bago ang lindol, hindi na raw ito mapakali at nagtatatahol. Nang lumindol, hindi napuruhan ng kanyang mister at 8 taong gulang na anak dahil si Luke daw ang sumalo. Nagamot na ang pamilya Postrero. Si Luke, pinagamot ng isang organisasyon. Napuruhan ng kanyang mga paa at maselang bahagi ng katawan nito at hindi pa matiyak kung makakalakad pa. Nagpapasalamat nga kami na nandoon siya, saka siyang nakaligtas sa anak ko, saka sa mister ko. Dahil siya yung naipit siya yung nadaganan talaga. Sa Barangay Mahawak sa Medellin, natagpuan namin sa fishing village ng Pandan ang mga residente na nagsuot ng plastic sa pagtulog sa labas ng bahay. Naisip raw ng mangingisdang si Mang Jesan na ang plastic na sisidlan ng mga isda bilang panangga sa ulan. Kasi nawa ko sa aking mga kasama, sir, nandun lang sa
sa yuta. Nagaganon lang. Alam mo, Pia, bago ako tumayo, bago mag-report ay nakaramdam muli tayo ng aftershock. Mabuti na lamang at nasa ligtas at open space tayo ngayon. Pero yung malakas talaga na aftershock na naramdaman natin ay yung kaninang madaling araw. Kaya nga sabi pa ng parish priest dito, yung bahagi nung itaas ng entrada nitong malaking simbahan dito sa daang bayan ay talagang nagkaroon daw ng pinsala at ngayon nga ay patuloy pa rin ang pag-iingat ng mga taga rito lalo't nagkakaroon pa rin nga ng mga aftershocks. At live mula rito para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.